Pikon at nawala na siya ng pasensya sa kaibigan na mali-mali ang binibili sa tuwing nagpapasabay siya. Imbis na langgunisa, imbis na baboy, tuyo ang bibilin. At hindi pa nagbabalik ng sukli. Baka yun ang punto doon. Baka doon siya kumikita, di ba? Teka ha, kulang na ba sa Memory Plus si kaibigang inireklamo? O sadyang may hugot ang pananabotahe ni Kumare? Si Badat may 7 anak at tanging gawaing bahay ang kanyang pinagkakaabalahan. Ngunit ang kanyang pagkatao ay nasira dahil sa chismis na kumalat. May lihim na galit po si Ate Silly doon kay Ate Badat. Dahil doon sa kumakalat na chismis na nagkaroon ng relasyon ang asawa ni Ate Silly doon kay Ate Badat. Ay, Badat, ang kapal ng mukha mo. Naging kumari mo pa naman si Selly. Ba't inahas mo yung asawa niya nung buhay pa? This is it! Confrontation Day! Between sa dalawang magkumare. Sila pa kaya ay maging okay? Malinaw raw na may galit sa kanya ang matalik na kaibigan. Yan ang kanyang isisiwalat. Eto na po siya, Badat, humarap ka na. Anong tunay mong pangalan? Jennifer de Guzman po. Ha? Jennifer de Guzman. Jennifer, ba't naging Badat? Palayo. Palayaw, ayun. Okay. O, so, ano ang problema mo? Ano po, matagal ko na po siyang kumarit kaibigan, 14 years po. Yung mga anak ko pong 3, ninang po silang mag-asawa. Opo. Tapos So, close? Close po talaga. Close talaga. Ang pinagtataka ko lang po sa kanya, nagpabili po ako ng baboy. Nakisuyo po ako kasi mahilig siyang mamalingki sa Marikina dahil para sa paninda. Mahilig naman talaga ako magpasabay sa kanya kasi alam mo mura doon. Ang nangyari po, ang ginawa niya, imbis na baboy, binili niya tuyo. Hinayaan ko na lang kasi naintindihan ko baka nakalimutan, okay lang. Sumunod po, nagkaroon ako ng bisita, nagpasabay ako ng karimbaka dahil magkakaroon ng bisita, nagbigay ako 1,000. Ang inuwi niya po, longganisa. Wala pa nga pong 1 kilo. O, Bakit ganun? Teka muna, paano namang baboy ang pinabibili mo, tuyo ang iuuwi? Yun nga Bakit mo pinabayaan lang yun? Okay lang po kasi ang paliwanag niya po sa akin, kinapo siya ng bayaran na lang po niya sa akin. Sige, okay lang. Kasi kaibigan po hindi na po siya iba-iba sa akin kasi matanda po siya sa akin. Ang pagtingin ko po sa kanila mag-asawa, hindi lang po ate, yung asawa niya po, nakikita ko po sa kanya yung tatay ko kasi bihira po ako umuwi sa probinsya Kumbaga, ang katawan ng dati niyang asawa po kasi malaking katawan, parang papa ko po. Kumbaga, tsaka mabait yung asawa niya. Kaya pinabayaan mo na, Okay na tuyo lang kasi- ang inuwi sa'yo. Opo, kasi sabi niya babayaran, okay lang po. Binayaran niya naman po. Kaya lang po, nung sumunod, nagbigay ako ng 1,000. Doon na po ako nabwisit kasi may bisita ako Ang binili nung ganisa, wala nga pong 1 kilo. Tapos, Walang resibo. walang resibo, wala siyang paliwanag. Doon ko na po siya kinumpronta, bakit siya ganun. Bakit daw siya ganun? Mainit ang ulo niya sa akin kasi ang sabi ng hipag ko, naging kami daw nung asawa niyo nung nabubuhay pa. Kaya nagulat ako. Okay, at ang hinala niya, nagkaroon kayo ng relasyon. Opo. Ang pinagtaka ko, kung kailan naman namatay, saka pa nagkaroon ako ng relasyon. Huhukayin ko yun sa sementeryo. Okay. Para lang maging kami. Pero wala ka bang sarili mong asawa? Meron po, andito po siya. Nandito siya. Opo. Pakitaas ang kamay ng asawa. Ayun. Ayun. Okay. So, nagkasagutan kayo. Nagkasagutan, muntik na po kaming magpang-abot. Yung mga kaibigan lang po namin ang umano sa amin, umawat. Nakaharap pa rin po kami kasi may mga kaibigan kami, kaya lang hindi na po kagaya nung dati. Ano ang basehan niya para sabihin na nagkaroon kayo ng relasyon ng asawa niya nung buhay pa? Sa sumbong po ng hipag ko, Na ano daw? na daw po, na pag nagiinuman daw po kami, nakikita daw po ako, sweet daw po kami. Ano ang katibayan? Yun lang daw po, sweet kami. Tapos pag dumadating na po daw si Ate Selly, lumalayo daw po yung asawa. Hindi lang pala sa pasabay nagsisimula at nagtatapos ang gulo, kung hindi, tungkol sa asawa. Yung pagtataksil daw ng asawa at kaibigan.